No, so ngayon, no, pag-usapan natin ito tungkol sa buhay, no? Dito sa mundong ito. Saan ba may kumpara ang buhay dito sa mundong ito? Para sa akin, no, may kumpara ko ang buhay dito sa mundong ito ay katulad ng isang babaeng malapit ng mga anak na nakararamdam na siya ng mga sakit. Ganon din ang naranasan natin dito sa mundong ito. Gipit tayo sa pinansyal, gipit tayo sa mga pagkain o sa mga kung anuman yung mga needs natin sa araw-araw. Patuloy tayo nagsisikap pero yung minsan yung mga kinikita natin is kasya pa rin, kasya lang sa ating pangangailangan sa araw-araw. Hindi gaya sa iba, di ba, kung mapapansin mo, di ba? Yung mayaman, di ba? Ang daling yumaman, siniswerte ganito ganyan, swerte daw sila ganito ganyan. So, dito sa mundong ito, lagi natin pagsikapan kasi sinabi dito sa mundong ito, ang lahat ng mga ginagawa sa Diyos ay hinihintay na talaga ang bawat kamatayan. No? Dito sa mundong ito, maraming mga tao na hindi talaga makapaghintay na darating yung kamatayan. Kaya yung iba, humantong sa suicidal. So, wag naman sanang mangyari ito sa bawat isa sa atin. Gawin natin tong makabuluhan ng buhay na ito na binigay ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi ito lang yung buhay, no, na binigyan tayo ng ating Panginoon ng chance. Huwag nating sayangin tulad ng iba na yung buhay nila, sinayang nila para lamang sa mga kayamanan, sa lampi, kasikatan, o mga karangyaan dito sa mundong ito. Ang buhay natin ito, maraming bighati, maraming pasakit, nararamdaman, pero lagi nating tatandaan, tiisin natin ito hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. Sinabi ng ating Panginoon sa Kristo no, na hold fast what you have till I come and I will give you the crown of life. Paghawakan mo kung ano man ang meron ka hanggang sa aking pagdating. Ano ba ang meron tayo hanggang sa kanyang pagdating na sinabi ng ating Panginoon na paghawakan natin yung pananampalataya natin sa ating Panginoon. Paniniwala, pananampalataya natin sa Kanya. Hawakan natin to hanggang sa ating kamatayan. And sabi niya, and I will give you the crown of life. Katulad ng isang babae no, na malapit ng mga anak na nakaramdam ng mga sakit, kung ano bang mga sakit-sakit na sa katawan dahil na malapit na sa mga anak. Ganon din ang mga kabuhatan. Ganon din ang mga gawa or creation. Ganon din ang creation. Pero pagdating ng araw, maniwala kayo sa akin, katulad ng isang babae na pagkatapos ng ipanganak ang kanyang anak, kanyang bata, lahat ng mga sakit nararamdaman niya, mga pasakit, ano man yun, malilimutan niya every time na makita niya ang kanyang anak. Ano yung anak? Nagkakahulugan yun ng reward. Dito sa atin, pagdating ng araw, dito sa buhay lang, sa buhay na ito, dito lang tayo makakaramdam ng mga pasakit. Pero pagkatapos nito, lahat ng yan, malilimutan mo, at kundi ipapasalamat mo pa sa ating Panginoon na dahil doon nararamdaman o naranasan mo yung mga bagay na ito. Dahil nga nadaanan mo itong mga bagay na ito, pagdating ng araw, ipasalamat mo dahil nga sa pamamagitan noon, tayo o ang tao na yun ay nagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil kung ang isang tao hindi dadaan sa pinakamahirap na daan, hindi dadaan sa mga kagipitan o ganito, hindi magagawa ng isang tao na lalapit sa Panginoon o tatawag sa Panginoon ng bukal sa kanilang puso. Hindi mangyayari yan. Tignan mo yung mga mayayaman ngayon. Marami kang makikita na may pira, mayaman, may kaya sa buhay, sumasamba sa Panginoon, kasama, sumasamba every Sunday. Pero yung puso nila malayo pa rin sa Panginoon. Huwag sana natin itong gawin. Gawin natin makabuluhan ng buhay na ito at seryoso ang paglilingkod natin sa ating Panginoon. Kasi minsan lang ang buhay dito sa mundo ito. Sinabi nga dito sa kasulatan, di ba, sa Ecclesiastes, a time to be born, in a time to die. Kahit bata, sanggol, or anuman ang edad, mamamatay. Basahin mo sa Biblia, sa Revelation, sa Genesis. Mababasa mo doon yung mga taong banal. Yung mga tao doon, umabot ng almost 1,000 years yung mga nabubuhay dito sa mundong ito. 900 years, 700 years, 800, 600, ganito, ganyan. Pero namamatay pa rin. Marami kang mababalitaan sa balita, sa mga TV, social media, na may isang tao na umabot ng 100 plus years, 120, 150, 160, ganito. Pero namamatay pa rin.
Dahil nga, ang kautusan mismo ng Panginoon nagsasabi na ang tao may kamatayan. Mamamatay ang tao. Yan ang utos ng Panginoon. Hindi tayo mananatili habang buhay sa lupang ito. Hindi tayo ginawa ng Diyos para mananatili sa lupang ito. Ginawa tayo for His glory, para sa kanyang kaluwalhatian. Pero dahil nga sa kasalanan, ang tao hindi nakaabot sa kanyang kaluwalhatian at bumabagsak sa kaparusahan sa impyerno. Ito ang katotohanan. Ito ang nangyayari sa buhay natin ngayon. Kaya lagi nating tatandaan na dito sa mundong ito, tayo ay parang isang babae na malapit ng mga anak. Napapansin nyo, maraming mga tao Kristiyano na naglilingkod sa Panginoon na patuloy na nagsisikap upang makaahon sa kahirapan, pero ganun pa rin hindi umuusad. Patuloy silang tumatawag sa Panginoon na ganito, ganyan, magkaroon ng buhay na magkaginhawaan sa buhay, pero hindi umuusad. Kayon sa sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, di ba sinabi niya, "My grace is sufficient for you." My grace is sufficient for you. So lahat ng mga natatanggap natin dito sa mundo ito, galing sa Panginoon yan. At tama lang yan sa atin. Ayon nga doon sa sinabi sa Biblia na siyang nagkakuha ng marami ay hindi sumubra, at yun namang nakakuha ng kakaunti lamang ay hindi naman nagkulang. Kahit gaano pa kayaman ng isang tao, isipin mo, kukunti lang din ang kailangan niya sa buhay niya, pagkain. Ganon din tayong mga mahihirap. So huwag po nating sayangin itong pagkakataon na ito na tayo ay nasa mahirap na sitwasyon, kundi ipagpasalamat natin ito dahil dito nakakatawag tayo sa ating Panginoon. Dahil sa kahirapan na binigay sa atin ng Panginoon na ganito, binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na pakikinggan niya ang ating mga dalangin, mga hinihingi, kasi galing sa puso. Tagnan mo yung mga mayayaman, kung tatawag man yan sila sa Panginoon, magsamba man sila sa Panginoon, hindi galing sa puso yan. Paano mo papalitan yung kayamanan mo ng Panginoon or ang Panginoon? Paano mo paglingkuran ang Diyos kung sa puso mo punong-puno ka ng desire sa kayamanan mo? Hindi mangyayari yan. Sinabi na yan dito sa Biblia ng ating Panginoon Kristo. No one can serve two masters. No one can serve money and God. Walang tao makapaglingkod sa dalawang Panginoon, sa Diyos at saka sa salapi. Walang tao pagkatapos niyang kumain sa hapag ng Panginoon ay kakain din siya sa hapag ng mga demonyo. Ganyan ang buhay dito sa mundo ito. Kaya para tayong babae, lagi nating tatandaan yan na tayong lahat ay mga babae. Bride, the bride tayo. Hihintayin natin ang pagdating ng ating groom. Yun ba yun? Pagdating ng araw, lahat ng pasakit o mga pasakit na nararamdaman natin dito sa mundong ito, darating yung araw. Malilimutan natin ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Patuloy lang tayong magsikap na mananampalataya sa Kanya hanggang katapusan. Ayon nga sa sinabi niya, sa pangako niya, and I will give you the crown of life. Pero para sa mga taong gumagawa ng mga kasamaan, ang sinabi ng ating Panginoon, and their part is the lake of fire in hell. Ang parte sa mga taong gumagawa ng kasamaan at hindi nananampalataya at hindi kumikilala sa Diyos, hindi naglilingkod, ang parte nila ay ang apoy ng impyerno, ang kaparusahan. So huwag nating pangarapin yan, kasi ang Panginoon, kahit isang tao man lamang na bumabagsak o mamamatay sa kanyang kasalanan, ay hindi ikinatuwa ng Diyos yun. Kaya nga kung napapansin nyo, binigyan pa tayo ng oras, umabot tayo sa taon na ito, sa
tao na ito, ganito, ito yung edad ko, ito yung taon ko, buhay ko. Binigyan tayo ng chance ng Panginoon to repent. Kasi pagdating ng araw na yun, wala nang repentance. Wala na. Kasi sinabi dito, in after death is judgment. Pagkatapos ng kamatayan ay paghuhukom. At pagkatapos nun, wala na. Wala nang yung mga padasal-dasal na sa mga hypocrites na mga non-religious or mga satanic or mga satanism ng mga Katoliko na ipagdasal nila na matay. Wala na yan. Satanism yan, believe me. You are worshiping Satan, you are praising Satan by the use of padasal-dasal, kunwari na iligtas ang kaluluwa ni Kuan, ganito, ganyan. That is demonic. So, walang kwenta yan. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat. And